pumps, meron din tayong mga electric motors and dampers. And then, yan, actuator. So, yung actuator natin may be powered by electric current or hydraulic. So, yung hydraulic natin, so hydraulic it is a fluid and pneumatic naman natin is yung compressed air na tinatawag natin. Common example ng actuator natin, meron tayong hydraulic actuator at pneumatic actuator. So basically, yung mga actuator daw na ito ay nagko-consist ng cylinders that has a fluid motor or motion that uses hydraulic power para mag-facilitate ng mechanical operation. Yung mechanical motion naman natin ay nagbibigay ng output in terms of linear. Ibig sabihin ng linear, it's either left to right, up down lamang tayo, or diagonal. Basta, one way or ang atin pong movement is more of uh, linear lamang. Meron din tayong mga rotary or yung mga oscillatory na tinatawag na motion. Yun ay mga combination of pneumatic or hydraulic and mechanical, ganyan. So ngayon, ito yung mga example ng actuators natin. It actuates the system to either move or move on to open or move on to close. So hindi pa ito. Control valves. So valves are used to control the fluid flow by varying the size of the flow passage as directed by a signal from a controller. So if you would notice, yan, meron tayong iba't ibang mga valve. The opening of closing of automatic control valve is usually done by electrical, hydraulic, or pneumatic actuators. Normally, with a modulating valve, which can be set to any position sa pagitan ng ating fully open at yung ating fully closed. Meron din tayong mga tinatawag na valve positioners. Yung mga yan. So, may mga tinatawag tayong mga valve positioners. So, may mga tayong air-actuated valves na commonly ginagamit natin para mas maging simple yung ating mga movements or yung mga galaw ng ating system. Ano po? So, based from dito, sa picture na meron tayo, we have control valves. Itong color blue, that is actually our actuator. Ibig sabihin, siya yung nag-actuate. Siya yung nagbibigay ng power para mag-open at mag-close. Yung color silver naman sa baba, ito naman po yung tinatawag nating actual valve. Ayan. So, with that, let me show you some examples about valves. Ayan. Suppose pala ako. I don't know if nakita niyo ba? Okay, buti naman. Okay, so yan. Ito yung valves natin. So, valve daw natin is a device that regulates, direct, or control the flow of a fluid by opening or closing or partially obstructing various passageways. So, yung mga valves natin are designed to withstand pressure, temperature, and flow in the pipeline. Ayan. So, meron tayong iba't ibang mga valve definitions. Valve cost is up to 20 to 30% of the piping cost of a plant depending on the process. Depende din sa ating output if we want to change it to open or close directly or indirectly. Yung mga size ng valve natin is mainly determined daw by their size on its end which connects the pipe. Siguro by next meeting, we'll be discussing on how to compute a proper valve sizing na tinatawag. Yan. Okay. Lumilipad. So, we have upstream. Ang upstream po natin is yung papasok pa lamang doon sa system and then ang downstream natin ito yung mga lalabasan.
Okay. So, yan. Valve functions. So, ano ba yung functions ng mga valve? The valves are first is we use this to open or close or start or stop the flow. So normally we categorize valves in different classification and types. So yung actuator natin, sila yung nag-actuate. Yung valves, sila naman yung nag-restrict, regulate, or to stop or stop the flow of fluid in a pipeline. So, padalawang function natin, control or regulate flow o yung mga tinatawag nating mga regulating valves. Ibig sabihin, pwedeng 50% open, 75% open, or partially open kung gusto nyo tawagin. Partially open, partially closed. Meron din tayong mga valve na tinatawag nating prevent backflow. So, ano yung mga preventing backflows? Ibig sabihin, we prevent backflows due to either safety of the component or yung equipment na meron tayo. Example natin is mga pumps. Normally, we put check valves as one of the example of backflow valve para hindi daw po maubusan ng tubig yung ating pong pipeline at hindi magkaroon ng hangin yung ating mga pumps. Possibly, pag nagkaroon ng hangin, nagkakaroon tayo ng tinatawag na backlash or nagkakaroon tayo ng air gap sa loob that causes po yung ating mga valve para masira, magkaroon ng air gap para sa ating mga meshes. Specifically, if we're using your valve sa tinatawag nating mga gear pumps. Ayan. Kasi nagma-malfunctions din sila. So, we need to use daw po check valve. Ayan. Ayan. So, the fourth one is relief over and under flow pressure. So, meron tayong tinatawag na, ah, kalimutan ko, wait lang. Meron tayong tinatawag na pressure relief valve at pressure safety valve. But we're going to focus only first sa pressure relief valve. The safety valve will be discussed, I think, on our finals. Ano? So, ito yung apat na function daw ng ating valve. First is to start and stop. Second is to regulate. Third is to prevent backflow. And then fourth is relief over or and underflow pressure. So, ibig sabihin, we are using those valve para daw po sa maging functional ang ating process. Sometimes, ginagamit natin ang regulating valves para magkaroon ng precise measurements. Ano po? Is there any question po? Okay. Okay. So, these are the common valves in process industries. So, marami tayong, who among you guys have, I think, an idea about these valves? Sino may idea na sa valve na ito? Wala. So all of this discussion is new to you, or you have any idea na before? Wala sumasagot. Okay. So, okay. So let's start with the type of valves. Marami tayong type of valves. First, for the main component of the valve, we have what we call the actuator. Yung kanina pa natin pinag-uusapan. So based from this actuator, ito daw po yung tinatawag nating manual valve because it is manually operated. Yung stem naman natin, it is a connected between the actuator at nung ating mismong gate o yung tinatawag nating disc. Ayan. So yung disc na yon, so po yung mismong naghaharang dun sa ating pipeline. Ano po? And then bonnet naman natin is the construction. How does this construction of valve is created? Later on makikita at madi-discuss din natin yun. Ano po? Okay. So, start tayo sa body. So, sa body ng valve, ayan, main pressure rating part, nakalagay po dito, yung kayang i-withstand ng ating valve. All other parts, because sa kanya naka-flange, o kaya naman sa kanya
o kaya naman sa kanya sino yun pumapasok? Sa kanya, or cast or forged structure is made, pwedeng welded, ano pa. So, valve body must be strong enough to take the maximum pressure of the process fluid. And the main component also has its end connected with pipeline. Siya yung nagdudugtong at siya din po ang nagbibigay ng pressure drop if necessary. The bonnet naman contains packing, gland, and stem. So basically, the bonnet is just the casing. Ayan. Siya yung nag-hold, siya yung nagiging backbone para sa ating valves for filtration processes. Ayan. Yung stem natin, as I mentioned earlier, connects the actuator in the disc, is responsible for positioning the disc. Gaano siya kababa, gaano kataas. So lahat ng yon pwedeng paglagyan. Ano po? Stems are typically forged and connected to this by threaded or welded joints. So there are two types of valves, the rising stem and non-rising stem. Kapag sinabi nating non-rising, kapag binuksan mo daw yung barbula, tumataas din yung handle, tumataas kasabay ng stem. So hindi mo nakikita. Pero kapag daw po siya ay rising, bawat ikot mo tumataas ng ganun. Kala ko makikita nyo. But then, ayan. So this and seat, ito daw po yung atin pong mismong nagsasarado or nagbubukas ng ating flow, ng ating barbula. Stuffing box and packing. So stuffing box is a chamber that holds anti-seal material or yung packaging natin. Most valves use some form of packing to prevent leakage o kaya yung tinatawag na ibang stopper or flappers. May mga rubber designs tayo para ma-hold natin yung mismong disc not to move or maging sakto siya dun sa ating mismong endpoint o sa dulo ng ating mga valves. And then actuator, ito na hand-operated, gear-operated, chain-operated, hand wheel. But all of these examples are manual. Ano po? It is manual. Yung mga valve actuator naman natin is classified or divided based on its operation. Meron tayong manual, power, and automatic. Sa manual, as we discussed kanina, meron tayong mga hand wheel. Ibig sabihin, manually operated na hand wheel, meron tayong hinahawakan para mag-open or mag-close. Hand lever naman, lever style lang siya, either to open or to close. We also have gear wheel. Gear wheel natin is used for high pressure in a pipeline. And then last, we have the chain. Next naman is in terms of power. In terms of power, we have electric motor, air on pneumatic, hydraulic, and solenoid. So, electric motor and solenoid, anong difference nila? Mas malaki lang po ang ating electric at motor compare sa solenoid because most of our solenoid is up to one solenoid is mas mababa dun sa requirement natin dun sa pipeline. So it requires, based on the measurement later siguro sa computation, is mas maliit lang yung kailangan natin for the solenoid valves or solenoid valve actuator. Air pneumatic naman is up to 400 to 600 PSI. So depende din po kung gaano kabigat, gaano kalakas, o gaano kaganit ng atin po mga valve. And last, we have the hydraulic actuator. So, sa hydraulic actuator, it is said to have um, compressed fluid para ma-move natin siya o ma-lift natin siya yung atin pong disc. Ano po? Ayan. So, based on its classification, pasok naman tayo sa classification. So, according to function, according to application, according to motion. Okay, so let's start uh, the valve classification.
Kapag on-off lamang ang usapan, we are going to use ball valve, gate valve, plug valve, diaphragm. Balikan ko 'to later para mas ma-realize natin. We have throttling, ibig sabihin, it can be open, closed, or partially open, partially closed, or maintained opening. So may mga example tayo ng globe valve, butterfly valve, shell valve, diaphragm valve. Actually, we have a lot of valves naman, but these are the most common. And then for the non-return valve, we have check valve. On-off valve. So sometimes referred to as black valve. Used to start or stop the flow. Common on valves include gate, plug, ball, pressure relief. Okay. So actually, hindi ko tatapusin yung discussion ngayon, but rather, we will stop in here because as I mentioned, last time, sino dito yung mga temperature? We will be discussing this tomorrow as well as examples of different types of valve function based on-off, throttling, non-return, ano ma'am? Oo. Ito ma'am. Sige po. Akin, ganito din po akin eh. Dalawa. Ayan. So can you hear me? Okay, sabi ko, sino yung mga taga-temperature? May question, yung grupo ba ni, nasan yung ano? Yung lab ng Honda? Yung nawawala. Ay, shit. Balikan ko yung valves mamaya. Wait lang ha. Sino sa section 1 at section 2 ang hindi pa nakapagpasa ng mga Hyundai? Hindi pa ako tapos. Hindi pa nakapagpasa ng mga symbols? Nasaan na yung ano? Symbol? Yes, Joshua. Sir, napindot lang po. Aw. Kasi may isang section na hindi ko alam kung nakapagpasa na ng yung lab natin. Yung O2 ba sorry, O1 ba nakapagpasa na kayo ng lab? O1? Yung may mga symbols na naming, gano'n. Naipasa niyo na yun? Nasaan yun? Alin? Bawal na. Anong wala yung sa O1, hanapin ko na lang. So ganito, ah, mapakita ko sa inyo yung mga topics. Can you please do the screenshot? I'll be discussing about the valves, but tomorrow, ba't nawala? Tomorrow will be, I'll be calling names for us, makapag-start tayo ng communication. I'll be printing also individual na communication na 10%. So I'll be getting some of the, wait lang. Wait muna ako sa valves. Ayan, lumabas. Yun lang. Wala. Wait lang.
Tama. So, dito ako nag-stop kanina, 'di ba? Okay, tuloy ko na lang. But by tomorrow ga nga tayo? Tomorrow I'll be having not a recitation, but a question and answer when it comes to valves, okay? So, valves. Ayan, bukas na. Ito, valve types and functions. Na, boses. Okay, so first we have the globe valve. Ano po meron kay globe valve? So globe valve is a linear motion valve used to start, stop, and regulate the fluid flow. Again, pwede daw siyang pang-regulate. Ibig sabihin, pwede daw po siya ng partially open or partially closed. So yan, this movement creates the annular space between the disc and seat ring that gradually close as the valve close. This characteristic provides the globe valve good throttling ability required for regulating the flow. So, ang pag-regulate natin ng flow dito is ganito. Sa ating upstream, from our left side, papasok dun sa baba, tapos aakit at taas. So, parang siyang S na ganun paakyat bago siya lumabas. So, yung atin pong mga ganitong klase ng valve is normally ginagamit natin sila for open, close, and regulating. Mm. Ayan, glow valves. So, meron tayong iba't ibang types. Wait lang, hanapin ko meron dito, meron naman. Ito yung mga parts natin. So, suitable daw po yung ating glow valve for most liquid, vapor, gases, and corrosive substances. So, yung general size natin dito, we have 1/2 to 8 inches yung opening. Ayan. So sa pressure limitation, we have 14,800 to 1,500 PSI. Depende pa yon sa materials na construction, sa size at sa temperature na dadaan. Ano po? Ayan. So pag pumasok dito yung ating tawag dyan, ang ating flow or fluid. So papasok dito sa baba, stop lang niya. Tapos pag nagkaroon ng air gap dito sa kabila, ayan, saka lang magtutuloy ang atin pong flow. Ayan. So, based on construction, if you would ask, depending sa specific construction natin in application, I think yung global may comply to ASME class 2, 3, 4, 5, 6. Pero for fundamentals of instrumentation, construction is not included naman. Sorry, nabanggit ko lang. But then, yan. So, para dyan, meron tayong tatlong mga examples ng atin pong mga global. So, meron tayong tinatawag nating hmm, Y pattern. Yung Y natin, yung nasa kabila. So, this type is an alternative for the high pressure drop commonly found sa ating mga globe valves. So, yung seat niya and streams are at 45-degree angle which provide a straighter flow path when fully open and it offers the least resistance to flow. Bakit? Kasi wala masyadong mga kantuhan. Ibig sabihin, yung pressure drop may not be a big part of the flow. So yung design natin is commonly used for throttling during seasonal or startup operation. Kaya minsan makakakita tayo ng mga Y pattern or yung 'di ba Y ang sorry guys, ang nakalagay diyan ay Y pattern. Pero minsan tinatawag din siyang Y as in WYE. Parang sa circuits, Y delta, ganyan. So, tinatawag din siyang gano'n. So, ay wait lang, may sample ba ako dito? Wala pala. Yan, yung Y pattern natin. So, ginagamit natin siya sa mga seasonal or startup operation. Alam niyo kung ano yung startup? Yung startup, ito po yung pagbubuhay ng ating mga pumps, compressor, o kaya ng mga motor para pag ginamit natin siya, hindi siya mabibigla.
Ayan. So normally yung mga ganito makikita niyo yan kapag kayo ay nag-work na siguro sa petrochemical, sa refinery, o kaya naman sa mga power plants, ayan. Sa startup 'yan. O kaya if malapit kayo sa dagat, 'yan normally 'yan ang ginagamit natin para sa mga, ah, seawater input. Next naman natin is yung tinatawag nating angle, 'yan yung padalawa. Yung angle, the end of this globe value are at 90. Kanina yung Y pattern ay ilan nga po? Masagot na lang ako, sumagot na lang kayo. Kung na kayo mag-raise hand, sagot na lang. 45 degrees po. 45 degrees, tama. For the angle naman, gumagamit tayo or try design up to 90-degree angle, in-allow natin yung fluid to flow in a single 90-degree turn. Ibig sabihin, tumaas ng ganyan, didiretso sa kanan. So, there are pressure drop. Ibig sabihin, there would be changes doon sa ating pagfo-flow ng fluid in terms of its pressure because una, nag-change ng direction, padalawa, it is 90 degrees. So, ganun talaga yon. So, yung valve na ito is ginagamit natin sa mga application of pulsating flow because yung ability nila mag-handle ng mga pressure drop or tinatawag nating sludging effect, which is ito yung mga naturally na nangyayari kapag may mga pulsating flow. Ano yung mga pulsating flow? Ito po yung mga uneven yung pressure, yung biglang lalakas, biglang hihina, biglang ganyan. Normally, saan nakikita 'to? Nakikita natin sa mga well, 'yan. Sa mga deep well, mga well, okay? Angle. And then, ito yung common, yung Z body or letter Z daw 'yan, o kaya naman tinatawag siyang T. Ano yung T? T-E-E. 'Yan, T-E-E, T. Ito yung commonly used. Ito yung commonly na nakikita natin sa paligid natin. Ano po? Normally, sa planta yan. Meron tayo sa school. Kaya nga sabi ko gusto ko sana ma-discuss ito face to face para mas madali. Ano? So, this is the most common, as I said. Horizontal setting yung kanyang seat na nag-a-allow na yung steam natin or yung disk natin ay mag-travel perpendicular sa ating horizontal line. Kasi ang flow from left to right. And ano nga po yung anong tawag doon sa flow na pumapasok sa valve? Upstream po, upstream. Upstream. And then ang lumalabas is downstream. Sir, paano po yun? Kunwari po ang flow ng tubig natin ay nasa baba, aakyat. So ano ng upstream? Nasa baba o nasa taas? Ang upstream ay yung nasa baba. Kasi siya pa yung mag enter. Whatever it is, kung paakyat man yan o pababa, pakaliwa, kanan, kung saan nanggagaling, upstream po ang tawag natin sa papasok pa lamang. So bakit ko nabanggit? Because si globe valve, it is normally ang atin pong flow, yung upstream natin, bababa muna bago pataas. Paano ba sasabihin yun? So sa screen, yan. Bababa muna yung flow bago umakyat doon sa ating disk. Ano po? Okay po tayo doon? Okay. Parang sila estudyante ko ang tatlo pala, apat, lima. Yan. So, ano pa ba? They are used in severe throttling services such as yung mga bypass natin, kung high pressure yung meron tayo, o kaya naman, ah, ay yung ating mga systems with ah, deluge, yung mga deluge tank. Ito po yung mga tank na meron dun sa, if you would notice or napapansin natin pag dumadaan tayo sa mga planta, meron silang mga tangke na may mga kulay red na parang nakapalibot ng mga pipeline. Ang tawag dun deluge or cooling. So pag kunwari sumabog o kaya naman nag-overheat na yung tank, dun ino-open. So one of the best example to use for that is the globe valve. Actually dalawa sila, globe valve and gate valve. Mamaya natin malalaman kung sino si gate valve. Okay, so yan. So dito meron naman tayong iba't ibang disc o wag natin masyadong alamin yung disc. Papakita ko lang sa inyo that there are different type of disc. Yung ball disc, meron tayong plug, and then composition.
Ayan, needle, parabolic, and plug. So we have different types depende dun sa ating kailangan o hinahanap. Ano po? Ayan, wait lamang. Hmm. So advantage and disadvantage, meron pa palang ganun. So advantage natin, yung recommended natin for throttling application, good for frequent operation. Yan, yung dapat laging nag-o-open, nagko-close, nagre-regulate. Mas maganda siya do'n. Kasi pangit siya 'pag nag-stuck. Oo. Next, easy to repair because nakalagay dun sa number of threads kung gaano siya ka-open, gaano ka-close. Disadvantage naman natin, yung flow path natin ay nagko-cause ng significant pressure drop, nabanggit ko kanina. Glow valves are more costly than alternative valves because of its high precision tsaka yung capacity ng pressure na kaya niyang i-withstand. High pressure drop, ayun, and then noisy in high pressure application. Because kung may S pa ng gano'ng tunog, 'di ba? Ayan, tumutunog. Nag-e-S yung flow natin. Next natin is the ball valve. Ayan. Ang ball valve naman daw po is a quarter turn rotary motion valve that uses a ball shape this to stop or to stop the flow. So basically po, ayan, yung mga ball valve natin, ayan, ginagamit natin siya for quick opening. Ayan. Yung valve na nagbibigay sa atin ng tight shut off. Ayan. When fully open, yung ball valve natin, nag-create daw siya ng isang turbulence or resistance para mag-flow in 100% opening. So yun, the valve stems, sorry, rotates a ball which contains an opening. So basically, yung ating ball valve po can be positioned in fully open or fully closed only. Ayan. Pero, sabi diyan, wait lang, puwede naman siyang gamitin for partially open, but then madaling ma-mismatch yung atin pong mga ball valve if we're going to use this as, ah, tawag diyan, partially open or partially closed. Ayan. So the ball opening can be positioned in different ways, open or fully closed, but must not be used to throttle flow as any abrasive wear to the ball will cause leakage when the valve is closed. Example natin, kung may mga nakakita na kayo ng ganito, yung kulay, kulay blah na mga valve, yung mga ginaganon-ganon lang, quarter turn siya. So normally sa mga pipeline or sa mga bahay, ganyan ang gamit natin. So iwasan daw po natin siyang gamitin ay half-half lang. Bakit? Because half-half, it may 'pag sinarado mo o inopen mo minsan lumalabis ng gano'n. At mahihirapan lang tayo, masisira yung valve natin. Ano po? Ah, 'yan ganito yung ball valve. Yan, may ball talaga siya sa loob, oh, 'di ba? Literal yung ball valve niya. So, ayun nga pala yung symbols natin, kalimutan ko ng banggitin yon dun sa ano, sa globe valve, ang symbol natin sa globe valve po ay, bow tie. Wala akong maipakitang may symbol ba dito? Hanap lang ako symbol, wale. Ang symbol ay bukas na lang. Symbol natin mga bow tie tapos meron tayong bilog na shaded sa loob, 'yan, 'yan. So, hindi puwede pumasok? Hindi pa pumasok? Hoy, hindi pa din? Hindi pa din? Yun nga, gano'n nga. Ayan, sa ball valve natin kapag daw po siya naka-open, ayan ito sa taas ganito siya. Kapag nakatutok siya sa pipeline natin siya daw po ay bukas. Tapos kapag daw naka-ano, siya ay close. Teka lang parang hindi mas maganda talaga 'to ng ano, may example ako sa actual. Sa ganito na lang, hirapan ako
Mali ako. Bakit mali ako? Ito guys, ay, guys pa-screenshot ay hindi pala naka-share sa inyo. Sabi mo sa SSL ngayon. Ngayon na. Guys, pa-screenshot ako nito. Tomorrow we'll be discussing about this uh 10 valves, pero mag-a-add ako ng iba. Sabi niyo, 'pag na-screenshot pa, okay na. Ayan. So we'll be discussing. So I'll be giving you time to read about this valve, tell something about this one, and then para mapakita ko sa inyo sa actual, hindi naman lahat kumpleto yung valve natin, pero I don't know, mahirap magturo pala ng ano, ng components kapag wala tayo sa lab. Sabay ko na din 'tong discussion para sa inyong presentation. 'Di ba nahati na natin yung mga tawag diyan, mga grupo natin for temperature. For temperature, possibly tomorrow din or wait lang, paano ko share? Wait lang, di ko na ano. Pa-check po ako sa mga may temperature measurement. The first instrument natin, ito po, liquid and glass thermometer, pa-screenshot. Amen. Hello po. Okay na. Next natin bimetallic. Di parang binigay ko na din pala sa inyo, no? By state or phase change. Okay na. Okay, next. Thermocouple. Thermopile. Thermopile. Okay. Yun pa din. Wala kayo. Next na RTD. Resistance temperature detectors. Hello? Yeah. Thermistors. Pyrometer. And yun lang pala. Uy, yun lang. Yung pressure ba gusto niyo i-ano na din? Kung hindi pa naman tomorrow, not sure pa naman kung magdi-discuss tayo ng temperature and pressure. Pero, para lang maging prepare siguro. For pressure, handa na ba kayo? Hmm. Manometer.
Pa-like po kapag okay na manometer. Tatatlo 'to, bellow, diaphragm, tsaka Borden tube. May kopya naman yung iba ng ganito nakikita ko parang galing sa mga senior niyo, 'di ba? Pero nag-update lang din kasi ako ng ibang PowerPoint. Okay na po for pressure? Piezoresistive, piezoresistive, rain gauge, hanap niyo. Yun lang. The rest idadagdag ko na lang ako na magdi-discuss sa iba. Para sa flow, sabay ko na para isang ano, kanina mo lang nilagay. Ito na lang yan. Hindi, ito. May kausap ako dito, may classmate ako. Yan, 4 types of flow meters, yan na lang, paghiwa-hiwalayin na lang natin. Isang screenshot lang yan, okay na? Okay. Next level measurement. I don't know if napakita ko na sa inyo 'to, parang napakita ko na dati. Ito, industrial level measurement methods. Under that method, puwede kayong makahanap ng iba't ibang mga samples pa. Ano, medyo mas madami yung ano, yung level, pero madali lang naman. Okey na? And then, analytical, nabigay ko na ata sa inyo analytical, wala akong kopya kasi analytical ngayon dito. But if fo-follow ko na lang 'yun. So by tomorrow, for O2, let's start by 1 to 4, we'll be discussing briefly on the valves. After the valves, start tayo ng temperature. So I'll be calling names to help me discuss about temperature instruments. If you want, I can provide you some of the instruments that we have. So sabi ko nga nakaraan, as I show the picture on the PowerPoint, anyone from the group could help discuss. Ano po, or 'pag tinawag ko, hindi na magde-describe lang naman, not discuss, but 'yan, ako pa din magde-discuss. De-describe lang, tell something about that instrument, how does it work, mga applications, ranges, span, whatsoever, gano'n. Any question? May tanong po? Wala naman. I think that's all for this meeting. Hopefully to meet you tomorrow by 1 p.m. for O2 and by 4 p.m. by O1. And then, if I'm not mistaken, uh, this is our fifth week, seventh week. And then next week, we'll be discussing about the other part of the measuring yung mga naiwan natin. So, temperature, pressure, level, flow. And then, wala ako ng 24, but you'll be having your laboratory in our laboratory, which is the SSL. And then, we will take the exam. No. Oh my God. The midterm exam actually will start by March 23.
Yes, March 23 to March 30. So, kung ano yung abutan natin, yun lang yung isasama natin sa midterm exam. Huh. Yan. So, pilit nating matapos or maabot yung iba and then I'll be uploading the copy of my PDF and PowerPoint if needed pa natin. Ano po? Any question po? Do you have questions? If wala na kayong questions, I think that's all for this meeting. Thank you and good afternoon.